Sa kasaysayan ng Pilipinas, maraming bayani at makasaysayang personalidad ang nagbigay ng malaking ambag sa paghubog ng ating pambansang identidad. Isa sa mga ito ay si Julian Felipe, isang mahusay na musikero at kompositor na nag-iwan ng hindi matatawarang marka sa kultura at kasarinlan ng bansa. Kilala siya bilang lumikha ng musikang naging simbolo ng kalayaan at pagkakaisa ng mga Pilipino. Sa kabila ng kanyang mahalagang papel sa kasaysayan, marami pa ring aspeto ng kanyang buhay ang hindi lubos na nauunawaan ng nakararami. Sino nga ba si Julian Felipe? Si Julian Felipe ay ang kompositor ng pambansang awit ng Pilipinas na Lupang Hinirang, na unang tinawag na Marcha Nacional Magdalo at kinalaunan ay naging Marcha Nacional Filipina. Si Julian Felipe ay isinilang sa lungsod ng Cavite sa lalawigan ng Cavite noong ika-28 ng Enero taong 1861. Siya ay bunso sa 12 anak ng mag-asawang Justo Felipe at Victoria Reyes. Una siyang ipinasok ng kanyang ina sa pampublikong paaralan sa Cavite. Ipinagpatuloy lamang niya ang pag-aaral sa pampublikong paaralan sa Binondo sa Maynila kung saan nakitaan siya ng hilig sa musika. Sa murang edad ay tinuruan siya ng musika ng kanyang guro na si Leandro Casca. Natuto naman siyang tumugtog ng piano kay Padre Pedro Catalan na isang Recoleto. Nang mapagtanto ng pari ang kanyang kagalingan sa musika, agad siyang kinuha nito bilang organista sa simbahan ng San Pedro. Siya ay nahasang mabuti sa pagtugtog bilang organista, dahil dito, naging tagapagturo siya ng musika sa La Sagrada Familia, isang eksklusibong paaralan para sa mga kababaihan. Dito niya nakilala si Irene Tapia na kanyang pinakasalan noong siya ay nasa 23 taong gulang at sila ay biniyayaan ng 5 anak na sina Aurora, Soledad, Rafael, Irene, at isa pang namatay ng maaga. Nang lumaon, nahilig na rin siya sa paggawa ng mga awitin. Ang mga nauna niyang likha ay ang Amorita Danza, Cintes y Flores Rigo Dance, at Matete al Santissimo na nagpanalo sa kanya ng medalyong pilak sa ginanap na eksposisyon regional noong Hulyo taong 1875 sa Maynila. Dahil sa kanyang tagumpay, naging miyembro siya ng Santa Cecilia Musical Society. Nang sumiklab ang himagsikan noong Agosto taong 1876 ay umanib siya sa revolusyonaryong kilusan sa Cavite. Agad namang natuklasan ng mga Kastila ang pag-anib niyang ito sa kilusan kaya siya ay dinakip at ikinulong sa Fort San Felipe Neri sa Puerto de Cavite noong ika-2 ng Hunyo taong 1877. Muntikan rin siyang mapasama sa mga binitay na 13 martir ng Cavite noong ika-12 ng Setyembre taong 1876. Nakalaya lamang siya dahil sa isang indulto noong ika-4 ng Hunyo taong 1877. Nang mabalitaan na sisimulan muli ang himagsikan noong Mayo taong 1878, lumikas siya kasama ng kanyang pamilya sa San Francisco de Malabon, ngayon ay General Trias Cavite. Ngunit nang magsunod-sunod ang mga tagumpay ng mga Pilipino, nagpresenta siya ng kanyang pakikiisa kay General Emilio Aguinaldo na nooy nakahimpil sa Puerto de Cavite noong ika-5 ng Hunyo taong 1878. Nang araw ding iyon, nalaman ni General Emilio Aguinaldo ang angking niyang talino sa paglikha ng awitin, kaya, inatasan niya itong lumikha ng awitin para sa bayan nang magkita sila sa bahay ni Maximo Inocencio sa Calle Arsenal sa Puerto de Cavite, na ngayoy lungsod ng Cavite. Matapos ang 6 na araw, ika-11 ng Hunyo taong 1878, ay muli niyang dinalaw ang general sa bahay ni Maximo Inocencio sa Calle Arsenal sa Puerto de Cavite, na ngayoy lungsod ng Cavite, na dala ang nilikhang piyesa. Habang nagpapahinga mula sa isang pulong ay pinakinggan ni na General Emilio Aguinaldo, General Mariano Trias at ng kalihim pandigma na si General Baldomero Aguinaldo ang pagtugtog niya ng kanyang piyesa sa piano.
Nang tugtugin niya ang kanyang piyesa ay nagustuhan ito ni General Emilio Aguinaldo, General Mariano Trias at ni General Baldomero Aguinaldo matapos ang ilang beses na pakikinig rito. Nang magustuhan ay agad niyang itinuro ang piyesa ng musika sa Banda San Francisco de Malabon, na ngayon ay banda matanda sa bayan ng General Trias Cavite. Nang ganapin kinabukasan ang Proklamasyon ng Kalayaan, 12 ng Hunyo taong 1898, sa balkonahe ng bahay ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, matapos basahin ang teksto ng pagpapahayag ng kasarinlan, ang Acta de la Proclamation de Independencia del Pueblo Filipino ay sinimula namang iwinawagayway ang bagong watawat ng Pilipinas habang kasabay na ipinapatugtog ng Banda San Francisco de Malabon ang kanyang komposisyon noong 2 minuto pasado alas 4 ng hapon. Ang piyesa niyang ito ay pinamagatang Marcha Filipina Magdalo, na isinunod sa pangalan ng grupong Magdalo ng Katipunan sa Cavite na pinamumunuan ni General Emilio Aguinaldo. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito sa Marcha Nacional Filipina. Nakilala rin ang piyesang Marcha Nacional Filipina bilang Himno Nasyonal Pilipino. Ang piyesa niyang ito ay walang liriko. Nagkaroon lamang ng opisyal na liriko ang piyesa niyang ito noong 3 ng Setyembre taong 1899, nang gamitin ang pinagsamang liriko ng tulang may pamagat na Filipinas, ni Jose Palma, na nasa wikang Espanyol, at himno ng kanyang piyesa na Marcha Nacional Filipina, sa unang anibersaryo ng pahayagang La Independencia. Tierra dorada, hija de sol de oriente, tu fuego ardiente en ti latiendo está. Patria de amores, de heroísmo cuna, los invasores no te hallarán jamás. En tu azul cielo, en tus auras, en tus montes y en tu mar, esplendilate el poema de tu amada libertad. Tu pabellón que en las lides la victoria iluminó, no verá nunca apagados sus estrellas y su sol. Tierra de dicha, de sol y de amores, en tu regazo dulce es vivir. Es una gloria para tus hijos cuando te ofenden por ti morir. Ang kastilang liriko ng Filipinas ni Jose Palma ay ipinasali ng pamahalaang Amerikano sa wikang Ingles noong 1920. Ang pamagat nito ay Land of the Morning. Si Camilo Osias, isang Filipinong manunulat, na kalaunan ay naging senador, at ang Amerikanong si Mary A. Lane ang nagsagawa nito. Ito ang opisyal na bersyong ginamit ng pamahalaang Commonwealth noong 1934. Land of the morning, child of the sun returning, with fervor burning, thee do our souls adore. Land dear and holy, cradle of noble heroes, ne'er shall invaders trample thy sacred shores. Ever within the skies and through the clouds and all the hills and seas, do we behold the ravens, feel the throb of glorious liberty. Thy banner dear to all our hearts, its sun and stars alike. Oh, never shall its shining fields redeem my tyrant's life. Beautiful land of love, oh land of light, in thy embrace is rapture to life. But it is glory ever when thou art grown, for as thy sons to suffer and die. Isinalin naman ni Felipe Padilla de Leon sa wikang Filipino ang tulang Filipinas ni Jose Palma na nasa wikang Espanyol. Ito ngayon ang Lupang Hinirang, na siyang naging opisyal na pambansang awit ng Pilipinas simula noong 19 ng Disyembre taong 1963 hanggang sa kasalukuyan. Bayang magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyang ka ng magiliw, sa manlulubi, kita masisingil, sa lagat at bundok, sa simoy at sa langit mo kamay, ay ilang ang tula at awit sa paglayang nila.
Bilang pasasalamat ni General Emilio Aguinaldo sa kanyang nagawang piyesa, siya ay hinirang nitong direktor ng pambansang banda ng Republika ng Pilipinas na may ranggong kapitan. Nang bumagsak ang unang Republika ng Pilipinas, siya ay bumalik sa kanyang tahanan sa Cavite, kung saan ipinagpatuloy niya ang kanyang propesyon bilang guro at kompositor. Noong 1902 ay nahalal siya bilang konsehal sa Cavite. Noong 1904 ay nahirang siya bilang maestro ng banda sa USS Rainbow. Matapos ang 7 buwan sa serbisyo, siya ay umalis sa kanyang posisyon dahil sa kanyang nararamdamang sakit. Sa di inaasahan, siya ay inalok ng isang Espanyol na bilhin ang eksklusibong karapatan na mag-imprenta at maglathala ng Marcha Nacional Filipina sa halagang 4,000 piso. Tinanggihan niya ang alok dahil ayaw niyang agawin sa kanyang mga kababayan ang karapatang gamitin ito. Gayunpaman, sa pamamagitan ng isang batas ng lehislatura ng Pilipinas noong ika-4 ng Disyembre taong 1943, binigyan siya ng pamahalaan ng Pilipinas ng 4,000 piso bilang pabuya sa kanyang komposisyon. Sa panahon ng Commonwealth ay nakalikha siya ng 2 awitin, ang Hail to the Chief at ang Douglas MacArthur March. Namatay siya sa Sampaloc sa Maynila noong ika-2 ng Oktubre taong 1944 sa edad na 83. Ang kanyang mga labi ay inilibing sa Cementerio Catholico de Caridad, ngayon ay tinatawag na St. Peter Cemetery, sa Cavite. Bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan, ipinangalan sa kanya ang isang kalsada na kilala ngayon bilang Don Julian Felipe Boulevard. Bilang pagkilala naman sa kanyang kontribusyon sa kultura ng Pilipinas, ipinangalan sa kanya ang pinag-aagawang bahura na tinatawag na Julian Felipe Reef, o kilala rin sa tawag na Whitson Reef. Bilang pag-alala sa kanyang kabayanihan, isang panandang pangkasaysayan ang inilagay ng Philippine Historical Committee noong 1955, ikinabit ito sa bantayog niya tampok ang bustong likha ni Guillermo Tolentino, pambansang alagad ng sining para sa paglililok, at pinasinayaan noong 1958. Ipinangalan rin sa kanya ang isang pampublikong paaralang elementarya sa lungsod ng Cavite. Noong 1994, idineklara ang ika-28 ng Enero bilang Araw ni Julian Felipe, isang special non-working holiday sa lungsod ng Cavite, sa bisa ng Batas Republika bilang 7805. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.